Franz Castro, nilampaso na nga dyan sa harapan nila ni Bato de la Rosa na fact check pa ng GMA. Yan kasi, puro kayo bintang, puro kayo gawa-gawa ng kwento dyan kay dating Pangulong Duterte na wala daw naparusahan doon sa war on drugs. O, eto, nakakaya ka, Franz Castro. Castro na pabor sa panukala. Conditional naman ang tugon ni Senator De La Rosa. Eto na. Dapat lang kasuhan si dating Presidente Duterte at long overdue na ito. Pati yung mga kasapakat niya at nag-utos sa pagpatay sa war on drugs. Libo-libo ang pinapatay ni Duterte pero wala pang napapanagot. Kaya kailangan talaga ng hustisya ng Ang sabi nga, wala pa raw napapanagot. Nako, Franz Castro, ay dyan mismo sa GMA may lumabas, fact check. Anong wala pang napapanagot? Ang daming nananagot na nga ng mga abusadong pulis sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Yun nga lang kasi ang ginagawa nyo, yung mga abusadong pulis, kung ano yung ginawa nila, na parusahan na nga, gusto nyo, doon nyo isisi sa Pangulo. Ngayon ba, sa panahon ngayon, wala bang abusadong pulis? Maraming matitino, hindi nawawala ang abusadong pulis. Isisi ba sa Pangulo? Fact check. 8 pulis na ang na-convict, Franz Castro, kaugnay ng gera kontra droga as of June 2024 ayon sa GMA Integrated News Research. Research din kasi, hindi yung puro ka ngaw-ngaw dyan. Paya ka ngayon siguro pag nag-replay ka dito sa harapan nyo dito, mukhang iniisip mo, napaya ako doon na-fact check ka dyan. Tuloy natin. Ng ating mga mamamayan. Sinasabi natin dito na dapat ay yung kaso na ito ay matagal na, pati na rin siguro. Senator De La Rosa. Ang sagot ko dyan is conditional, hybrid. Pwedeng yes, pwedeng no. Yes, in the sense na nobody is above the law. Kapag mayroon siyang nagawang kasalanan, kasuhan natin. Pero kung wala naman siyang nagawang kasalanan, huwag mo siyang kasuhan base doon sa kaso ng ibang tao. Yun. Yun nga Yun yung lagi yung pinuputaktig kasi ngayon Kaso po ng pulis yun. Yung kumbaga, hindi naman inutos ni Pangulong Duterte ni dating Pangulong Duterte na, ito yung gagawin nyo. Mag-abuso kayo o abusuhin nyo yung power nyo. Wala namang ganun Inutusan lang sila kung ano yung dapat gawin at may mga pulis na lumabag sa pamamaraan, hindi tamang pamamaraan, ngayon kinasuhan at naparusahan. Ay, sus talaga naman. Because guilt is personal. Huwag po nating ipaangkin kay Pangulong Duterte yung kasalanan ni Ninja Cops. Di ba? Malinaw. Kasalanan ng Ninja Cops yun. At hindi naman inutos sa kanila yung ganong paraan. At pinarusahan naman sila. Buti kung tinuro nila si Pangulong Bongbong, inutusan lang kasi ako ni dating Pangulong Duterte. Kaya ginawa ko yun. Wala mang ganon. Iba man ang inutos sa kanila. Kaya po, after 3 years na tapos na sa pag-ulo, walang kaso. Correct. Ito kasi nung sila, Franz Castro, isa din ito na puro ngaw-ngaw ganyan. ICC. Ito mga nang paniwala naman dyan. Paniwalang-paniwala kayo kila Franz Castro, kila Trililing. ICC, andyan ang ICC. Wala pa nga isang pangkaso. Tapos, diretso kayo sa ICC. Meron ho naman kayo ngayong 15 seconds para mag-react po kay Senator De La Rosa. So, mismong siya, si President Duterte, ay umamin na pumatay siya ng tao. Kaya ganito yan. Pag isang tao, pinaliwanag na po yan ng isang abogado dati. Pag sabihin ko na, pumatay ako ng isang tao, ikukulong ba ako agad? Kung wala namang nagre-reklamo. Wala namang kamag-anak ng tao na, si Duterte ang pumatay na ito, ganito. Wala namang reklamo. Paano pag pinaglaruan lang pala kayo? Tapos, sino yung nagre-reklamo? Ang pagdating sa mga ganyang bagay, kung may nagreklamo, wala man. kailangan siyang kasuhan. At ito, sino ba yung nagdisenyo? Kailangan kasuhan. Sinong magkakaso? Sinong magkakaso, Franz Castro? Ikaw. Kasi sinabi ni Pangulong Duterte na may pinatay siyang tao. Tapos ang kakaso, ikaw na ikakaso mo. Dahil pumatay siya ng tao, sino?
O, di ba? Pinaglaruan po kayo ni dating Pangulong Duterte. Eh, matalino yan. Abogado yan. Kaya kayo nabuburyong dyan sa tactics ni Pangulong Duterte. Kaya hanggang ngayon, hindi kayo nagtatagumpay. Ng mga policy na ito, siya rin at nag-cause ng pagpatay. Maging si Senator Senator Bato ay dapat kasuhan. Ma'am, gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Agoy, supalpal. Ano, yung ngiti ni Franz Castro, tingnan nyo. Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Ano nangyari? Ano bang nangyari? Ha? Ano nga, ang tanong ko, pakisagot lang. Kasi ang ordinaryong tao nagtatanong, porque congresswoman. Bakit nandyan ka pa? Hindi ka pa nakulong, Franz Castro. Convicted ka na. Puro ka kaso. Tapos ikaw convicted ka na. Bakit nandyan ka pa? Nako, supalpal. Hindi ka nakulong. Eh sila pag yung mga ordinaryong tao, kulong ka agad. Kung ito po ay nasa Kongreso, ay out of order ko po dahil wala siya sa tanong. No? Ang ginawa po natin na pagre-rescue, tama lang po yung ginawa ko na pagre-rescue sa mga teachers, sa mga bata na biktima ng mga harassment, intimidation. Anong tama sa pagre-rescue? Guilty ka na nga. Ibig sabihin, no, napatunayan na, convicted na, napatunayan, tapos na yung kaso. At threat doon sa sinasabi ni Senator Bato na kaso. So, kung sino mang mga teachers gagawin yon, no, yung ipagtanggol at sagipin yung ating mga teachers at mga estudyante. So, tingin ko po ay walang mali doon sa ginawa po natin doon sa kaso. Now, Senator De La Rosa, may pagkakataon ho kayo na magtanong o mag-react pa rin sa posisyon po ni Representative Castro. 15 seconds po. Ano pong risk yun na pinagsasabi niya? Na yung mga parents ng mga bata mismo ay galit na galit sa kanya. Bakit ginamit niya yung mga kabataan para sa kanilang kapakanan? Walang risk yun nangyari doon. In fact, konbiktado nga siya sa kaso eh. There was no rescue. Well, yung sinasabi naman po ng mga magulang na galit sa akin, ay ito ay gawa-gawa lang ito. Hindi ka nga eh. Paano, nga naman eh, no? Sasabihin mong ni-rescue mo lang yung kabataan, pero yung sinasabi mo yung na mga ni-rescue, ay galit na galit sa'yo. Tapos, convicted na nga, napatunayan na hindi rescue ang nangyari doon. Ito mga magulang na ito. So kung titignan natin yung mga magulang ng mga bata na talagang involved doon sa pag-aaral ng mga bata doon sa Lumad School, ay talagang nangihinayang sila doon sa pagsasara ng mga eskwelahan ng mga Lumad dahil alam naman natin kulang talaga no sa serbisyong pang-edukasyon ang mga Lumad. So talagang sila ay hinayang na hinayang at sinisisi ang gobyerno ng Duterte. Maraming salamat. Di ba? Tingnan nyo, nung nag-umpisa, bumanat agad si Franz Castro. Bumanat agad kay dating Pangulong Duterte tungkol sa war on drugs. Banda muli, siya yung mahaba ang paliwanag. Convicted na eh. Tapos puro ka, dapat makasuhan si Duterte, dapat makasuhan si Bato de la Rosa. Na-fact check pa ng GMA. Sana all. Kawawa. Franz Castro, for senator daw yan. Iboboto nyo ba yan? Comment tayo dyan. Hanggang dito lang, thank you. Bye-bye.